Alam mo ba ang peke sa urig? Hindi? Yari ka. Sa dinami-dami ng mahirap sa Pilipinas, lahat ng ito ay humahanap ng paraan upang maitawid ang kanilang pamilya sa gutom. Kahit anong paraan, masama man o mabuti. Isa sa mga paraan na ito ay ang pamimeke ng mga dokumento. Ngunit, saan nga ba namumugad ang mga namimeke? Siyempre, si Recto. Ito ay pinangalan sa isang maprinsipyo na si Claro M. Recto. Nakakalungkot isipin na ang mga katangiang ito ay naging taliwas sa mga nangyayari ngayon sa lugar na ipinangalan sa kanya. Ito ay naging magulo, kuto ng mandurukot at manloloko. Halika at pasukin natin ang mundo ng pamimeke. Kausapin natin ang dalawang estudyanteng nagpunta ng Recto para magpapeke ng dokumento. Nagpabago ako ng reg card nung first year ako. Bali, ginawa ko yun para mabago yung tuition ko kasi di ba nahihiya akong humingi sa parents ko, hindi ako nanghingi. Kaya pinabago ko na lang yung tuition ko sa Recto. Pinagbago ko yung reg card ko para madagdagan na lang nila yung bibigay nila sa akin. Para hindi na ako hingi sa kanila. Yung una kong pabago, 22,000 yung original ko na tuition, tapos pinagawa kong 27,000. Bali, 2 times kong nagagawa yun. Hindi ko lang sure kung kukulitin ko pa next time. Kasi medyo mahirap din pagpunta dun eh, saka delikado. Kaya, ewan ko lang. Pero hindi ko pa sure. Basta 2 times ko na nagagawa yun. Yung una kong paggawa, 150 pesos. Kasi may kasama din resibo yun, kaya mga 250 yung nabayaran ko. Pero yung pangalawang gawa ko, 150 lang yung binayaran ko. Marami ka kasing ano din eh, parang connection. Sa unang paggawa mo, dun ka din magkapagawa sa pangalawa mo para parang suki ka na nila. Kasi pagka bago ng bago yung pagpapagawaan mo, papatungan nila ng malaki yung pabago mo ng, pa-edit mo ng reg card. Yung pandalaki. Estudyante po ako. Nagpagawa po ako ng reg card sa Recto. Dahil sa wala pang pambayad ng pang-tuition ng girlfriend ko. Kaya, pinabago ko yung reg card ko. Yung sa reg card ko, nakalagay 23,000, pero pinadagdag ko siya ng 5,000 sa Recto, kaya naging 28,000. Pinagawa ko siyang 400 pesos lang, kaya naisip ko talagang pabago talaga. Si Mang Ernesto Sarmiento, 44 na taong gulang, Administrative Aid or Janitor ng Paez National High School, certified na namimeke. Magkasalamat Elementary School, nag-aaral ako sa Gregorio Perfecto, High School. Nung high school ako, na-discover ko na meron pala akong talent sa arts. Kaya nag-enroll ako ng commercial arts. Tapos nung high school ako, graduate na ako, naghanap ako ng pasok ng trabaho.
lang ang tanong mo, ha? Ikaw yung nagpapagawa, hindi ka nakatapos. Wala ka na natin. Over-age ka na. Gusto mo maging ano, kahit paano makakatagal ng trabaho na medyo, pero marunong ka naman bumasa sa mula. O marunong. Ang mahirap lang, yung pinipeke mo, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa, tapos hindi marunong magtindi. Bakit mo siya gagawa? Wala rin yung ano lang, yung capable to work na, yung iba, successful naman. Nakakala ko, hindi diploma mo, nakapag-abroad ka pa, eh samantala ako lang yung gumagawa. Iba, payayapak ka. Ganito na ako, ito na narating. Swerte ka ba sa akin na, eh, yung diploma mo, nakapunta ka ng ano, nakasakay ka ng barko. Hindi mo. Iba, nagbibigay ng chocolate, eh. Gusto nga, peke yung ano, pero naging police. Yung, ano siya, peke yung diploma niya, naging police siya. Ano masasabi mo doon? Kasi mga araw dito mag-iit eh. Peke yung diploma niya, kaya kung nakikita kami ng police, hindi siya makatingin ng diretso. Kasi hindi daw siya graduate eh. Oo. Diba? Kaya minsan parang masasabi mo, yung success ng isang tao, minsan nasa lakas ng mga lulo. Kaya peke yung diploma mo, kung malakas yung ano mo, determination na gusto mo yun. Kung bigyan mo yung gusto mo, di ba? Kaya nga dahil kung graduate ka, pero mahina naman yung loob mo, paano ka maging successful kung saka ano ka, may pasensya mo. Nakapasok ka ng trabaho, alis ka agad. Ako sa servisyo ko, pinanang taon na ako dito. Sa 20 years na ako sa trabaho ko. Ano yung nasasabi niyo sa sarili? Medyo magiging ka lang pati tawag sa taas ng loob ng peke. Pero, siyempre, kukonsulta mo muna sa taas na alam ko ng peke. Pero gusto ko matulungan yung tao na to. Kahit masama yung ginawa ko. Pero kung matutulungan mo naman yung isang tao na desperado na sa buhay, wala siyang malapitan. Kundi ikaw lang, hindi mo ba tutulungan? Siyempre, gusto mo rin na may pamilya yun eh. Gusto niyang tulungan yung diba? Kaya minsan, parang na yung pamilya eh, parang ito masama, pero kung nakakamatin naman, diba? Bakit hindi? Tingnan natin kung paano gumawa ng peking diploma. Pura pirma. Kailangan kasi maano ka, madiskarte ka sa pagbura sa kamagaan ng kamay mo. Kasi pagka ano, mabubutas yan, kailangan may technique yan. Malinis yan. Oh, malinis na, di ba? O yan ah. Kailangan magaling ang ano mo. O, siguro na umpisahan nyo naman. O, wala na. Wala na siya. Pwede na natin ilagay yung halimbawa, pangalan ng kung sino superintendent nyo. Superintendent. Wala nga, huwag siyang gagalaw. Mali pa. Pinapakita ko lang kung paano pagawa. Piniprint lang yan. Minggito. Ganyan yung ginagawa sa mga namemeke. Tapos, kadalasan piniprint lang nila yan. Tapos, sila na rin yung pumipirma. Halimbawa, may pirma sila na ano, nung tao na yun. Halimbawa, Ponciano Minggito. Di pinipirma na lang nila. Ayan na, pati pirma ha. Oh. Oh. Oh, ayos na. Ayun na nga yun. Diba?
ito, piprint mo naman ngayon yung pangalan ng ano. Ayos na. Oh, convincing ha. Ayan na. Oh, dalawang pinili ko. Ang pamimeke ng dokumento ay isang ilegal na bagay. Ayon sa Crimes Act 1958, ang sinumang mahuli na gumagamit, nagtatago o gumagawa nito ay maaaring makulong. Naalala mo ba ang kasabihan sa Ingles na first impression last? Marahil hindi lahat ay kaangkupan nito. Sa buhay, may mga bagay na sa unang tingin mo ay masama, pero sa huli ay para sa ikabubuti ng iba. Isa sa mga instinct ng tao ang gumawa ng paraan para mabuhay. Subalit, sa malaking kapalit ng pamimeke sa mata ng tao at ng Diyos, hindi ba mas magandang kahit matagal, basta tama at legal?